Magkano nga kaya mag-alaga ng isang ahas dito sa Pinas? Tara, aralin natin. So, before you buy a snake, you have to be mentally and most of all, financially ready and capable. Kasi hindi naman natatapos yung pag-aalaga sa pagbili natin ng ahas, di ba? Marami pa yung kailangan, marami pa yung essentials. Kailangan niya ng bahay, ng pagkain, and of course, andyan yung mga vet checkups. So, in this video, I will walk you through everything you need from the bare minimum, the essentials, to the upgrades you will be making later on. Kasasamahan na rin natin yan ng estimate cost para at the end of this video, may idea ka na magkano yung kailangan mo para makapag-alaga ka responsibly ng iyong first pet snake. So ayun, sa video na to, sasagutin natin yung tanong na magkano nga ba magagastos mo kapag bumili ka ng pet snake? We will be dividing this into sections. So from section 1 would be the research, Section 2 would be the bare minimum setup. Section 3 would be yung non-negotiables mo or yung essential. Section 4 would be your equipment and tools such as cleaning equipment, hygiene, and biosecurity. Section 5 would be your health and emergency funds. Kasama na dyan yung mga vet check-up. Section 6 would be your major upgrades for the quality of life for your pet snake. So ito yung mga major upgrades down the line. And to wrap up this video, we will be summarizing all of the cost estimates through each of those sections. Tapos, i-add up natin yan yung total. Ko-compute natin at the end of this video. So, samahan niyo ako. Tara, let's go to section 1. Maglalagay din ako ng running total dito or dito para makikita nyo throughout the video as we go through kung magkano yung nagagastos natin through each step. So, without further ado, let's go. So, section 1 would be your research. Matik na yan. Siyempre, dapat mag-research ka kung bibili ka ng bagong alaga, especially ng bagong species. So, sa research phase, wala naman kailangan gastusin dyan. Libre lahat ng materials online. Pwede ka mag-research. Pwede mong i-ChatGPT. Pero I hope hindi ka lang dun nakaasa. Pwede ka manood ng YouTube tutorials, TikTok, etc. So, wala kang kailangan gastusin during the research phase. Section 2 would be yung bare minimum setup. So, yung pang-survival ng pet mo. Usually, ito yung gagamitin mo sa quarantine phase. Siyempre, unang-una na dyan yung enclosure. Pwede kang gumamit ng tub kasi nga basic setup lang and tub yung pinakamura. Similar to what I have here in the back, puro mga tub setup halos yung pets ko. So, siguro, let's say ball python or colubrids. By the way, this video is applicable for all types of snakes. Snakes ha, hindi other types of reptiles. So, let's say, bibili ka ng enclosure or tub for hatchling. Minsan, nagre-range yan from 200, 500, up to 1,000. So, para meron tayong actual data, try natin magtingin-tingin sa online shops like Shopee and Lazada. Okay, so may mga nakita na ako. Usually, nagre-range nga siya from 500 up to 1,000 para dun sa mga magagandang klaseng tub na malaki na talaga. Similar sa size itong nasa likod ko. So, let's say ang bibilin mo is para pa lang sa hatchling or baby snake mo. Doesn't matter kung ball python or colubrids like corn snake, hognose snake, or king snakes. Magmamatter lang naman yan sa size. Ang ball python, kailangan nila ng medyo mas malaking enclosure for the hatchlings compared sa colubrids. Okay? So, sabihin natin, nag-budget ka ng 500 para sa enclosure mo. Next would be yung mga laman sa loob. Unang-una na dyan yung substrate. For the substrate, ang pinakamura dyan, and since quarantine pa lang naman, you can use newspaper, pwede sigurong kartolina, or pinakagamitin sa lahat, tissue paper. Kasi mura lang yung tissue paper. Or paper towel. So, sa halagang 50, meron ka na siguro mabibiling ganun, di ba? Although, please be advised na yung tissue paper, hindi yan pang long-term na setup for substrate. Advice lang yan para sa mga naka-quarantine pa, usually mga hatchlings. Next would be yung hide. Pwede kang mag-DIY niyan ng mga take-out containers basta hindi siya see-through kasi kailangan nila, di ba, ma-feel nilang secured sila. So, pwede yung mga take-out plastic containers from fast food chains or mga restaurant. And ganun din sa water bowl or yung water dishes nila. Sa akin, may kita nyo naman sa likod ko, puro mga DIY lang yan. Next would be yung thermometer mo and hygrometer. May mga nabibiling hybrid niyan sa Shopee or Lazada for around 200 pesos. So with that, 750 na yung running total mo. We are getting the lowest amount dun sa estimated range for our computation. Okay, next section.
Section 3. Ito yung mga absolute needed or mga non-negotiables mo na essentials. So, since meron ka ng hygrometer and thermometer, hindi mo na kailangan bumili. In most cases, hindi mo rin naman kakailanganin ng heating equipment or heating materials like heat bulb, heat mats. Depende na lang kung saan ka nakatira, natural na malamig. Pero sa Pilipinas, hindi naman natin kailangan. But you would need yung temp gun or temperature gun. So, nagtitingin ako sa Shopee ngayon and may magbibili ka for around 2 to 300. So, let's say 300. Importante yan para makita mo ano yung temperature. Hindi lang yung ambient temperature, but rather kung saan sila madalas nagsistay para makita mo yung gradient temperature across the enclosure. So, essential yan as a reptile keeper. Next would be yung iyong feeding equipment. So, feeding tongs. Meron din yan sa Shopee or Lazada. Kaya ako Shopee kasi dun lang ako na-order. Ayan, may mga nakikita akong feeding tongs na wala pang 50 pesos actually. So, we can safely say 50 pesos for the feeding tongs. Okay, next, yung feeders mo naman. Actually, dito ka medyo kailangan mas mag-budget kasi mahal talagang bumili ng daga. Lalo na pagka hatchlings. Minsan nawawala yun sa isip or nakakalimutan natin na pagka-hatchlings kasi every 5 to 7 days kumakain. So, ito yung stage nila na mas madalas silang kumain. So, mas madalas tayong kailangan bumili and mag-stock ng feeders. Kung ayaw mo nang gumagastos weekly or monthly, my advice is mag-breed ka na lang ng sarili mo. Pero, let's say wala ka pang breeders. This would be your first time purchasing golden feeders for your snake. Naglalaro yan sa gantong presyo. So, here, I am comparing yung mga napagbilang ko na in the past. I also made sure na magkaroon ng comparison way down south at up here dito sa north. So, sa frozen and live mice, let's say pinkies, for the colubrids, bumili ka ng pinkies, let's say naglalaro siya ng 18 to 25 pesos. Let's do the math quickly, shall we? Okay, so let's say 20 pesos ang isang pinky. Estimate lang to ha, minsan may ibang mas mura, minsan naman may ibang mas pricey. So, cost estimate lang. Let's say 20 pesos ang isang live pinky. Nagpapakain ka every 5 days para sa hatchling mo na colubrid. So, 5, 10, 15, 20. Let's say, 4 na beses siyang kumain sa isang buwan. So, 20 times 4 is equals to 80 pesos. So, sa isang buwan, sabihin mo ng 100 pesos yung magagastos mo. 80 to 100 pesos. Sabihin mo na kasama pa dyan shipping fee. I mean, wala pa dun yung shipping fee. Sa rats naman, ito yung mga pagkain ng ball pythons. Magkaiba yung kinakain kasi ng ball pythons sa mga colubrids. So, let's say, bumili ka ng rats. Sa rats, ang mga win to small, naglalaro yan below 100. So, let's say, 80 pesos ang isa. Kasi nasa medium yun. Usually, nasa 70 to 90 pesos. Depende na yan sa breeder. So, 80 pesos, ganun din, times 4. So, nasa 320 pesos yung magagastos mo on your first month with your ball python. But for the sake of this video, let's say gumastos ka ng 500 pesos para sa pakain ng iyong pet snake for its first month. Take note na live yun ha. So, nasa 1,600 ka na. If ever man mali yung computation ko dahil hindi mo magaling sa math, itatama ko yan sa post. Okay, next would be your cleaning equipment. This would concern yung hygiene and yung biosecurity ng iyong pet snake. Kasi similar to other types of species and animals, maaari din tayo makakuha ng sakit kung hindi tayo malinis sa pag-aalaga ng ating mga hayop. Kasama na dyan ng snakes. So for that, may iba-iba kang option. Simulan natin sa pinakamura. Ang sinuggest sa akin ng aming exotic vet, Doc Shan, shoutout sa'yo, nung nagtanong ako, ano yung mas cheaper alternative sa mga reptile disinfectants na binibenta sa market is maghalo ka lang ng bleach solution. So, 1 part bleach, 100 parts water sa isang spray bottle. So, yung bleach solution yung una mong option. Next would be reptile safe disinfectants, katulad nitong Wipeout from Zoomed. Personally, hindi na ako nagre-repurchase nito kasi medyo mahal siya. This is 600 pesos for 1 bottle na 125 ml. Okay, and next, my personal favorite is F10 or mga veterinary grade na disinfectant. Ito talaga yung ginagamit sa mga veterinary clinic. So, nakakatanggal siya, hindi ako nagkakamali ng COVID.
I have a friend na nurse na sabi niya naka-disinfect din daw siya ng COVID, salmonella, etc. Basta, parehas lang din naman sila. But I know ito mas maraming benefits. So, ayun. I know maraming nagtatanong nito kasi nakikita na lagi nagamit ko sa videos ko. This is not sponsored. Any of these items are not sponsored. Lahat to binili ko gamit ang sarili kong pera. Pero if you're interested about this product, hindi kasi to available sa Shopee or Lazada. Wala kasi silang online shops. But rather, may physical shop sila sa may Sampaloc, Manila. It's called Exo. It's from the brand Exo-P. Pero if i-Waze nyo sila or Google Maps, you can search Exo Coffee. So, pinaghalo siya na exotic and coffee. Exo Coffee. So, coffee shop siya na may exotic reptile facility na pwede mong bisitahin for free. Coincidentally, nandun din sila sa upcoming Pet Summit or Pet Expo this February 20, 21, 22. So, quick plug ko na rin nga muna yan. So, convention siya for all types of pets. Tapos may mga plants din dun. So, if nasa SMX ka or malapit ka lang around that area during those dates, sana makapunta ka kasi ang saya ng Pet Expo, promise. So, ayun lang, moving on. Presyo. Ito, huling bili ko, alam ko nasa 250 yung presyo nila. Hindi ko lang alam kung nagtaas na sila. At tapos ito, gaya nga nasabi ko, ayan, 600. Meron din naman mga nagbebenta niyan sa Shopee aside from the reptile disinfectants. May mga nagbebenta tayo mga local keepers sa Shopee ng F10, sariling tinta nila. So, meron din naman mga nagbebenta ng mga disinfectants sa Shopee. Ito yung mga branded, which mas mahal, syempre. And then, meron tayong mga local keepers na nagbebenta ng kanilang sariling timpla on Shopee or Lazada. Alam ko yung iba, meron pang TikTok. Some of the brands that I'm familiar with and I know trusted din naman is Wyvern and also Reptile Lounge. Yung mga yan, usually nasa Expo din. So, it's a really great time para makapag-stock up ka on essentials for your pet or reptile needs. Okay, next would be yung ating mites prevention. So, yes, nagkakaroon din ng mites ang ahas. Meron silang specific na type ng mites, iba sa aso at pusa. So, sa amin, ang exotic vet namin, nirecommend ito. Again, hindi siya sponsored, but ito na talaga yung nakita naming kapalit ng Proventamite kasi Proventamite yung gamit ng mga international keepers. So, ito, double check ko kung magkano in a bit. Pwede rin siya sa aso. So, multi-purpose siya dito sa bahay namin and hindi ako nawawalan ng stock nito sa bahay. At ginagawa ko dito, ini-spray ko sa paligid, sa loob at paligid na enclosure nila. Make sure wala dun yung water bowl ha. And wala dun yung ahas. Kasi baka aksidente yung ma-sprayan sa mata or sa buntot. Pwede naman sila ma-sprayan sa body, basta wag lang sa mata at sa bibig nila. Okay, other things would be things like spray bottle, wipes, tissue. Siguro naman meron na kayong mga nakakalat yan sa bahay or baka pwedeng i-recycle nyo na lang. I also forgot to add, pero pag gaming snakes ka, hindi naman siya requirement o absolutely needed, pero napakalaking tulong ng snake hook. So, marami din yan sa Shopee or Lazada. Okay, so balik tayo sa running total. Meron na tayong 1,600 na nagastos. Let's say, bumili ka ng reptile disinfectant, nagkakahalagang 250. And then, bumili ka ng anti-mite spray. Okay, so isang bote, 230. And then, let's say, bumili ka ng snake hook. Tinitingnan ko ngayon sa Shopee, magkano. So, halagang 150, may mabibili ka na. So, meron na tayong running total ng 2,230. Okay, so next section would be your health and emergency funds. I know yung iba ginagawang optional to, pero honestly, you have to be prepared in cases of emergency vet visits. Lalo na exotic vet yung kailangan mo para sa pet snake mo. Kasi, di ba, pagka mahal-mahal ng bili mo sa ahas mo, tapos pagka nagkasakit, wala kang naipon pera or wala kang naitabing pera. So, di ba, kawawa kayo parehas. So, in here, maglalagay ako ng average cost na around 2,000. Average yun. Pwedeng bumaba, pwedeng mas mataas. Depende kung ano yung napulot na sakit or ano yung karamdaman ng pet snake mo. So, if you don't have an emergency fund yet, that's okay. May time ka pa mag-ipon. That just means na hindi ka pa ready sa ngayon. Makakapag-ipon naman. Hindi naman kailangan madaliin. And please remember na may buhay yung bibilin mo.
all of its life, pati pagkain niya, pagdumi niya, lahat-lahat nakadepende sa'yo. So, it's a very big responsibility na hindi dapat natin baliwalain. Next section would be yung upgrades. So, for the quality of life ng iyong pet snake, ito yung mga major upgrades na bibilin mo down the line. Unang-una na dyan would be yung enclosure niya. Ngayon, yung gastos mo dyan, makakadepende kung magta-tub ka ba, mag-PVC, wood, glass or aquariums. Pero bibigyan kita ng sample scenarios. For example, sa mga large tubs katulad nito, you can expect to shell out mga 1.5 to 1.8. Depende na rin yan sa brand and depende na rin kung pasadya. Kasi may nagbebenta ng mga pasadya na plastic tubs para talaga sa mga reptiles. So, sabihin natin kung plastic tub na malaki. Ito na yung pang lifetime niya. By the way, majority of snakes, mga ball pythons, and majority of colubrids, ang minimum required na enclosure size niyan would be a 4x2x2 according to international guidelines. Pero in one of my previous videos na I released, kinwento ko doon kung ano yung mga pwede mong gawin in case hindi mo yun ma-meet. Okay, moving on. So, other types of enclosure, may PVC, may aquariums, may woods. You can expect to shell out anywhere between 5 to 15K. So, for the sake of this video, let's say nagtipid tayo, let's just get the minimum cost. That would be 2,000 para sa tubs. I-note down nyo na lang in case gusto nyo ng mas magandang enclosure, like PVC. I would recommend PVC kung may budget ka. So, i-add mo na lang yon sa total cost at the end of this video. Okay, next would be yung decor and enrichment. So, sa decor and enrichment, to be honest, hindi mo naman kailangan gumastos dyan. Let's say may garden ka, meron kang mga bato-bato, woods, or fake plants, pwede mong kunin yun, hugasan mo ng maigi, pakuluan mo, tapos pwede mo na yun ilagay sa enclosure nila. But if in case interested kang bumili sa mga fake plants na nabibili sa Shopee or Lazada, meron yan, marami. Ako personally, pag wala akong pasensya or kailangan ko na agad, hindi ko mahintay yung order, I would go sa Mr. DIY, Ace Hardware, yung mga ganyan, and I would find fake plants there. So, sa mga decor and enrichment, honestly, nakadepende na yun sa'yo kung gaano ka laki yung gusto mong gastusin. So, for the sake of this video, let's say gagastos ka dito ng 300 pesos. Lighting pala. If in case walang natural light na nare-receive yung alaga mo or for example, nasa talagang indoor setup ka, kakailanganin mong mag-provide ng artificial light sa kanila para sa kanilang day and night cycle. So, sa artificial light, may mga nabibili sa Shopee na LED bulbs. Tapos, pwede kang bumili ng lamp holder na may socket. Pero, in this video, hindi ko na i-include yun. Pwede nyo yung check sa Shopee or Lazada kung magkano yung ganun. Okay, add ko lang sa running total natin. That would give you 4,530. Meron ka na worth 2,000 na emergency fund dito. So, ayun, kindly take note na hindi pa kasama dito yung monthly recurring expenses katulad na lang ng pakain sa kanila. Ayun nga, gaya ng sabi ko, wala pa dyan yung mga supplement like calcium and D3 and yung electrolyte soap. So, itong mga to, di ko masasabing optional pero it's good to have lalo na kung may budget ka. So, for the reptile calcium with D3, this is all from ZooMed. Ito yung presyo niya, 600 for 227 grams. For Repticalcium without D3, for 85 grams, it's 300. And then for the electrolyte soap, ina-add yan sa bath water nila pagka nagsusoak sila just to boost yung electrolytes na nandun sa tubig para mas ma-hydrate yung pet reptile mo in case they need it. So, ayun, pinakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung ano yung mga nice to haves pagka nag-aalaga na kayo ng pet snake or reptile. Pero again, hindi ko na yung in-include dyan. So, without further ado, magkano na nga ba yung naging total natin? So, ang total natin, lumalabas na 4,530 pesos. So, below 5,000 for a snake. So, again, hindi nakasama dito yung mga sinabi ko kanina. That would be yung recurring expenses nyo sa pakain or yung mga rodent feeders, mga luho, like for example, say PVC enclosures, kasi ang kinumpute natin dito is yung talagang pinakamura na makukuha at mabibili nyo na available sa Pinas.
And lastly is yung price ng snake kasi depende na yun sa species na gusto nyo. And of course, yung morph na gusto nyo. So, I trust na ginawa nyo naman na yung research nyo dyan and alam nyo na by this point siguro or later down the line kung anong klaseng snake yung gusto nyong kunin. So, ito yung mga add-on na expenses on top of the snake para lang may sample computation na kayo sa utak nyo. So, ayun, to be honest, hindi naman din ganun kagastos mag-alaga ng snake kung ikukumpara mo sa lizard. So, for example, iguanas, stegosaurus, lalo na bearded dragon, Diyos ko, napakamahal ng UVB nila ha. Lalo na yung linear. But yeah, snakes are low maintenance but this doesn't mean na low responsibility din. Again, alalahanin nyo, matagal ang lifespan ng mga reptiles in general. Ang snakes, average 20 years. So, if this feels overwhelming, then perhaps take the time for yourself na mas makapag-prepare pa para sa sarili mo at para sa magiging new pet snake mo. Me, personally, I had to wait more than a decade to get my first snake. So, ayun, that's the end of our video. Share this with a friend if you think makakatulong sa kanila. And be sure to follow us so you can stay tuned for more of our upcoming content in the future. I'm Josh or Pitch, and this is Pitch Exotics. Bye-bye!